Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito. Sa atin ang bayan ito. Ulitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Magandang araw, kapwa ko Pilipino. Kami po ang pangalawang pangkat mula sa BS Entrepreneurship 2-2 at ngayon ay aming ihahatid sa inyo ang isang dokumentaryo na sumasalamin sa kasaysayan at hinaharap ng ating pambansang wika. Mula sa iba't ibang yugto ng ating kasaysayan hanggang sa kasalukuyan. Atin pong tatalakayin ang mga batas, kautusan at hakbang na isinulong para sa pag-unlad ng wikang Filipino. Samahan po ninyo kami sa paglalakbay na ito upang higit nating maunawaan ang ating pambansang wika, isang mahalagang aspeto ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Simulan natin ang talakayan tungkol sa iba't ibang panahon ng pambansang wika. Magsisimula tayo sa panahon ng Espanyol. Nagsimula ang kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, noong 1565. Si Miguel Lopez de Legazpi ang unang gobernador-heneral na dumating sa Pilipinas. Ang bansa ay tinawag na Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Kalaunan, ito ay naging Pilipinas. Sa ilalim ng pamumuno ng Espanya, ipinakilala nila ang Kristyanismo at ginamit ang wikang katutubo upang mas mapabilis ang pagtuturo ng relihiyon. Dahil dito, nag-aral ng mga lokal na wika ang mga misyonerong Espanyol at nagsulat ng mga diksyonaryo at aklat panggramatika para sa mga rehiyon. Dito na rin pinalitan ng sinaunang alibata ng alpabetong Romano. Gayunpaman, hindi naging malawakan ang pagtuturo ng wikang Espanyol sa mga Pilipino at patuloy na ginagamit ng mga katutubo ang kanilang mga sariling wika. Panahon ng Amerikano. Pagkatapos ng mga Espanyol, dumating ang mga Amerikano noong 1898 at isinama ang Pilipinas sa kanilang nasasakupan. Sa simula, ang Espanyol at Ingles ang opisyal na mga wika, ngunit kalaunan, Ingles na ang pangunahing wikang panturo sa mga paaralan. Noong panahon ng Komisyong Scorman noong 1899, inirekomenda na gamitin ang Ingles bilang wikang panturo. Nagbukas ito ng pagkakataon para sa mga Pilipino na matuto ng bagong wika at kasabay nito, nabuksan ng mga paaralan na nagtuturo ng Ingles sa mga kabataan. Panahon ng Commonwealth, malasariling pamahalaan. Noong 1935, sa ilalim ng Commonwealth, isinulong ni Pangulong Manuel Luis M. Quezon ang pagkakaroon ng isang pambansang wika. Ang Kombensyong Konstitusyonal ay nagpatibay ng probisyon na nagsasaad ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Noong 1937, sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 134, ang Tagalog ang napiling batayan ng wikang pambansa. Ito ang unang hakbang patungo sa pagbuo ng isang wikang magbibigay buklod sa mga mamamayan ng Pilipinas. Panahon ng Hapon. Nang sakupin ng mga Hapon ng Pilipinas, noong ikalawang digmaang pandaigdig, isinulong nila ang paggamit ng mga katutubong wika sa halip na Ingles. Ang layunin ng mga Hapon ay sirain ang impluwensya ng mga Amerikano, kaya't pinalaganap nila ang pagtuturo ng wikang Tagalog at iba pang wika. Sa panahong ito, naging mas malakas ang kumpanya para sa pagpapalaganap ng wikang pambansa. Panahon ng 1987 hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos ng mga pagbabago sa pamahalaan,
Pinagtibay ang saligang batas ng 1987 kung saan nakasaad na ang wikang pambansa ay Filipino. Ayon sa Artikulo 12, Seksyon 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Mula noon, marami ng batas at kautusan ang ipinalabas para sa pagpapaunlad ng wikang pambansa. At ngayon ay tatalakayin natin ang ilang batas, kautusan, proklamasyong pinairal sa pagpapaunlad ng wikang pambansa. Kautusang tagapagpaganap bilang 134 noong 1937, ipinahayag ng Tagalog ang siyang magiging batayan ng wikang pambansa sa Pilipinas. Kautusang tagapagpaganap bilang 263 noong Abril 1, 1940, isinaad ang pagpapalimbag ng Tagalog-Ingles vocabulary at ang balarila ng wikang pambansa. Inihayag din ang pagtuturo ng wikang pambansa ng Tagalog simula Hulyo 11, 1940. Batas ng Commonwealth bilang 570, ipinahayag na isa sa wikang opisyal ang wikang pambansa na Tagalog. Simula Hulyo 4, 1946. Proklamasyon bilang 12, ipinalabas noong Marso 26, 1954 ni Pangulong Ramon Magsaysay ang pagkakaroon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika mula Marso 29 hanggang Abril 4, kapanganakan ni Francisco Balagtas. Proklamasyon bilang 186 noong 1955 taon. Inilahad ang paglilipat ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19, kapanganakan ni Manuel Luis M. Quezon. Kautosang panghagawaran bilang 7, ipinalabas noong Agosto 13, 1950 nang nooy kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Jose E. Romero na nagtaas na tawagin ang wikang pambansa na Pilipino. Kautosang tagapagpaganap bilang 60 noong 1960. Nilagdaan ng Pangulong Diosdado Macapagal na nag-uutos na awitin ng pambansang awit sa titik nitong Pilipino. Kautosang panghagawaran bilang 24 noong 1962, nilagdaan ni Kalihim Alejandro Roses at nag-utos na simula sa taong aralan 1963 hanggang 1964 ang mga sertipiko at diploma na magtatapos ay ipalimbag sa wikang Pilipino. Kautosang tagapagpaganap bilang 60 noong 1960, nilagdaan ng Pangulong Marcos at nagtadhana na ang lahat ng edipisyo, gusali at tanggapan ng pamahalaan ay pangalan sa Pilipino. Kautosang tagapagpaganap bilang 96 noong 1967, nilagdaan ng Pangulong Marcos at nag-utos sa lahat ng kagawaran, kawanihan at tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan na gamitin ng wikang Filipino hanggat maaari sa Linggo ng Wikang Pambansa at pagkaraan man ito sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon. Kautosang panghagawaran bilang 25 noong 1974, nilagdaan ng Kalihim Juan Manuel na itagabilin sa mga guro ang mga bagong tuntunin sa ortografiyang Pilipino, ang pagpapairal sa edukasyong bilingual sa mga paaralan simula sa taong Panuroan 1974 hanggang 1975.
Kautosang Pangkagawaran bilang 203 noong 1978 paggamit ng katagang Filipino sa pagtukoy sa wikang pambansa ng Pilipinas. Nilagdaan ni Kalihim Lourdes Puy Sombing ng Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Sport. Sa Ligang Batas ng 1987, Artikulo 12, Section 6, itinalaga na Filipino ang wikang pambansa ng Pilipinas. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nalilinang ito ay dapat na payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Kautosang Pangkagawaran bilang 52 noong 1987, panuntunan ng implementasyon ng patakaran ng edukasyong bilingual 1987. Proklamasyon bilang 1041 noong 1997 at ipinilabas ni Pangulong Fidel B. Ramos na nagtakda na ang buwan ng Agosto ang buwan ng wikang pambansa. Simula noong 1987, itinalaga na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino hanggang sa ngayon. Ngayon, natapos na natin ang talakayan tungkol sa kasaysayan ng pambansang wika. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating dokumentaryo. Dito, susuriin natin ang mga opinyon ng mga mamamayang Pilipino sa bayan ng Bungabong hinggil sa pagpapatanggal ng asignaturang Pilipino. Nakapanayam tayo ng mga tao mula sa iba't ibang estado sa buhay. Ang kanilang pananaw ay nagbibigay ng mahalagang perspektibo sa isyong ito at makakatulong sa atin na maunawaan ang kanilang saloobin at damdamin. Kaya panoorin natin ang kanilang reaksyon at kwento. Ano pong pangalan niya? Luis Pangilara. Ang interview po namin ngayon is, pabor po ba kayo sa pagtanggal po ng asignaturang Pilipinas sa kolehiyo? Bakit? Para sa akin. Bakit? Kasi dapat bigyan natin ng bigyan talaga natin ng tamang atensyon yung wikang Pilipino kapag Pilipino tayo. Kasi hindi dapat natin bigyan ng atensyon talaga yung wikang English kasi sa kanilang bansa hindi naman nila ginagamit yung ating wika eh. Ibig sabihin dapat halaga natin yung ating wika talaga. Kaya may kasabihin nga tayo na sabi ni Rizal, hindi daw marunong magmahal sa sariling wika ay mas sigit pa nga mo kaysa mapapos na. Dapat mulayan natin yung wikang Pilipino. Pabor po ba kayo or hindi sa pagtanggal ng asignaturang sa kolehiyo? Bakit? Eh, hindi ako pabor dahil merong hindi nakakaunawa agad ng hindi nakakaunawa ang iba ng English. Kailangan ay may Tagalog din. Yun. Thank you po. Pabor po ba kayo sa pagtanggal ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo? Bakit po? Sa tingin ko hindi ako pabor sa pagtanggal ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Kasi unang-una, tayo ay Pilipino. So, ibig sabihin, pag tinanggal kasi ang asignatura, ibig sabihin kasi ng asignatura, ito yung wika sa wika, o kung ano man ang meron dito sa atin sa Pilipinas. Kung aalisin yan, parang mawawala na ang pagiging Pinoy talaga natin. Parang sasabihin na o sa ibang na tayo, parang masakop na. Kaya para sa akin hindi pwedeng alisin. Kasi yung una ay sa mga bata pa lang na kalilitan, kung ano yung pambansang hayop natin, kung ano yung pambansang wika, yun ang nakatutunan natin. Kaya hindi ako okay. Yun. Salamat ka, sir. So, sir, magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo? Garden Menendez. So, may katanungan lang po kami kung abor po ba kayo sa pagtanggal ng asignaturang Pilipino? Bakit po? Ay, okay ako. Yan. Tayo sa Pilipino, dapat maranasin ang Pilipino.
may mga salita na kita ng mga estudyante, mga malalalim na salita ng Pilipino, ng mga Pilipino, tapos tatagawin. Mawawalan kayo ng alaman tungkol sa tagong salita ng Pilipino. Nung kami college, 3 semester na pinag-aral ng Pilipino. Pero hanggang ngayon, hindi ko kalimutan yung pinag-aralan ito. Ay may mga subject tayong English, mayroong pronoun, mayroong noun, may verb. Pilipino. Kaya hindi natin dapat subject ng Pilipino sa ating mga mag-aaral ng college. Hindi ko sir. Kapag po ba kayo sa pagtanggal ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo po? Para sa akin po, hindi. Dahil, paano naman po yung huling henerasyon, hindi na po nila malalaman kung ano po yung mga salita ng mga Pilipino. Di mababaon na lang po yung sa limot. Ay, mas maganda po sana ituloy ang asignaturang Pilipino dahil po, para yung huling henerasyon po, hanggang sa maging tuloy-tuloy ang ating panahon, ay mabuhay pa rin po. Atin ang pagkakaan. Thank you po. Para sa amin po, para sa pabor po ba kayong dagdagin ng asignaturang Pilipino sa Dahil yun ang ating kinagis ng lingwahe, mga Pilipino tayo. Dapat yun, yung sariling atin ang ating gamitin. Hindi tayo magaan sa dialect ng ibang bansa. Ngayon maraming hindi nakakaintindi. English na English, hindi nakakaintindi. Ay Pilipino. Yun ang ating kinagis na sa ating mga minanit. More po ba kayo natangkadin po kasi naturang Pilipino sa kolehiyo po? Hindi, kasi wika natin, hindi natin kailangan balikan. Saka yun na rin yung kasanayan natin. pabor po ba kayo bakit sa kolehiyo? Hindi dapat alsiin ang signaturang Pilipino sa college. Kasi yun ay kinabihasan na natin. At saka mayroon namang basics na, lalo sa BSA, at saka ay may Pilipino rin yun. Kaya hindi dapat mawala. May subject na Pilipino. Paano mawawala yun? Ano yun, mga alam ko doon. Ba't aalsin pa? Ano? Salamat po. Ano po ba kayo na tanggalin ko ang asignaturang Pilipino po sa kolehiyo? Hindi man be. Bakit po? Dahil kinamulatan na natin ang Tagalog baya tanggalin. Tinanggal yan hindi mapalit naman kuan, English. Hindi naman tayo English. Pwedeng mag-English, hindi pagka English subject ang ang Amerikano ang kausap, pwedeng mag-English. Pero ang Tagalog talaga pwedeng alsin yan. Thank you po. Kasama sa signatura. Tsaka asok na ako ngayon kasi kabataan na hindi masyado kami sa walang alam na ba sa katulad ng mga ginagamit sa pangungusap. Yung kanila po sa nila parang pagsabi ng Pilipino. Yan, mimic nila ka kasi ng experience. Ba't nandiyan ka? Maganda kasi Pilipino tayo. Pilipino yung nagkakaintindihan tayo. Ang sinasabi nila. Pagkalitan niya. Papalit ko sa USA. Kaya naman kaso na kasi Pilipino. Sa kabila ng iba't ibang kwento ng mga mamamayan, may iisang mensahe na lumulong. Hindi sila sang-ayon sa pagtanggal ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Para sa kanila, ang wikang Pilipino ay hindi lamang isang kurso. Ito ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan at kultura.
Sa pagtatapos ng ating dokumentaryo, ating nasilayan ang kahalagahan ng wikang Pilipino sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Mula sa kasaysayan ng pambansang wika na nagugas sa panahon ng Kastila, Amerikano, at hanggang sa kasalukuyan, malinaw na ang wika ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at tradisyon. Pinahayag ng mga mamayan ng Bungabong na hindi sila sang-ayon sa pagpapatanggal ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Para sa kanila, ang wika ay higit pa sa isang asignatura. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagkakatulad bilang isang lahi. Ang kanilang mga saloobin ay nagsisilbing paalala na ang pagkilala at pagpapahalaga sa ating sariling wika ay hindi lamang tungkulin kundi isang responsibilidad. Ang wikang Pilipino ay nagsisilbing tulay sa ating pagkakaunawaan at pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa kabila ng mga hamon, makabagong panahon, mahalagang pagpapanatili at pagtangkilik sa ating wika upang mapanatili ang ating pagkakakilanlan. Kaya naman, bilang mga mag-aaral at mamamayan, tungkulin natin ipaglaban ang ating wika at itaguyod ang mga hakbangin na magpapaangat sa paggamit nito. Ang pagkilala sa kahalagahan ng wikang Pilipino ay isang hakbang patungo sa mas maunlad na kinabukasan ng ating bansa at sa susunod na henerasyon.